Ayan, kape muna tayo. Magawa, kape-kape. Tapos kasama ko si Kuya. Oh, kape mo tayo. Oh, sarap pumigo ng kape. Sabi ni ni Enzo Butchog. Bunyog. Enzo Bunyog. Wala. Mga bunyog, ano ngayon, matitindi ngayon. Ang sarap pumigo ng kape. Sabi ni Enzo. At saka mga ano ngayon, yung mga... Ano ba tawag dito? Mga ombudsman, nagiging ano na, nag-work na yung ombudsman na sa atin yan, no? Oo nga. Kasi wala na silang, dapat lang dito, di ba? Matindi ang ombudsman dito. Ayan, ganda ng ombudsman dito, gumagana ng batas. Eh sa atin, Dito, pagka nareklamo ko sa ombudsman, nabalid yung reklamo mo, tapos ka dito. Dapat ganyan din sa Pilipinas, no? Ang kinatatakutan dito, yung mga ombudsman, tsaka yung mga journalist, yung mga yun ang kinatatakutan dito. Ewan ko talaga sa Pilipinas, yun ang kinatatakutan. sa Pilipinas, Pinapapatay nila yung mga ombudsman doon, tsaka yung mga journalist. ang batas para lang sa mahihirap at saka mga walang kayang ipaglaban ang karapatan. Pero pag mayaman ka, tulad ni Tigong, at maraming pera, at saka tulad ni Kibuloy, ang feeling nila is about estilo sila, na hindi sila saklaw ng batas. Kaya pag pinapatawag sila sa Kamara at saka sa Senado, ang feeling nila is parang insulto sa kanila. Oo. Insulto dahil mayaman sila, mataas sila, tapos pinapatawag pa sila. Walang Ang magawa yung batas, gobyerno. walang magawang gobyerno. Inutil ang gobyerno natin. Ang batas, Inutil ang Senado, inutil ang congressman, tsaka yung mga ano dyan, Supreme Court. Pati presidente, minumura yung presidente natin. diyan ka na makakita nga sa Pilipinas na gano'n. Di ba nag-vlog nga ako, no? Minura ko rin siya. Puta, guys po, mumurahin yung presidente. Hindi ka naman inaano yan. Di ba nagmura ako yung isang vlog? Iyon nga ang sinasabi nila, puro ang ini-invoke nila is yung tinatawag nilang freedom of speech. Kala Yun mo kung daw sino ay sila? protected ng ng constitutional right na freedom of speech na tinatawag nila, na yun ang pinanangga nila kahit nagmumura sila sa tao, nire-tag nila mga tao, mga ganyan. Pero hindi nila alam na meron tayong International Convention on the Law of Freedom of Speech. Ang hate speech at saka pagmumura at saka pagano exempted yan sa freedom of speech. Lahat ng ginawa mo Yung mga ano, nag-defame ng isang tao, isang defamation sa isang tao, kailangan panagutin mo. Hindi yung puro... kaya nga ang katwiran ko, sabi ko, puta, minumura mo yung presidente, minumura mo yung congressman. Ang bait nga ni... Hindi sila Bongbong nagmumura. Sabi ko, ang taong bayan nagmumura din sa'yo. Puta, hindi ka na nga pinapatulan. Patuloy pa rin ang pagmumura mo, sabi ko. Di ba? Totoo ka. Ang bait nga ni Marcos. Kung katulad nga ni Digong si Marcos, ka pina-assassinate niyan o kaya ginawa ng kaso ang mga yan. Dami lang pinapatay, di ba? Dami lang pinapatay. Katulad ng ginawa kay Dilima, na kahit na hindi totoo, Oo, hindi totoo. ginawa lang ng kaso. Kaya nga sabi ko dapat yan. Alam mo, ako, wala na ako nakikitang ano yung wala sa lahat ng anggulo, kahit abutin pa ng 300 taon hindi matatapos yung kaso niyang sa dami. Tapos dito nagkaroon pa ng botohan yung ginawa ng bugok na senador, magpipirmahan pa raw. Tignan mo ang mga kasi sa atin. Na may bumoto naman. Alam mo sino yung bumoto? Kasi ang politika nga sa atin hindi Si yung mga manang natin. si Cynthia Villar, sabi ko, si Amy Marcos. Kaya nga sabi ko, ang kaso nitong taong Ruben si Colocoy Tubuloy, rape. Human trafficking. Kaya nga sinabi ko, ito, sa totoo lang, hindi ito yung tanong na tungkol sa moralidad. Ang tanong dito ay tungkol kung paano mabuhay na may matinong pag-iisip.
kayong mga nandyan sa Senado, alam nyo naman, itong taong to, may mga pinapatay. Marami nang pinapatay, may ebidensya. May mga nag-testimony ng rape, nag-smuggler ng mga pera. Tapos iboboto nyo na hindi kayo sasang-ayon. Anong klaseng pag-iisip yan? Matino ba yun? Ipagtatanggol pa nila. Pinapairal yung sentiment dahil kasi mabuti raw sa pamilya nyo. Yan ang danger sa ano natin eh. Yan ang danger sa takbo ng pag-iisip na. Alam mo bakit? Yung sentiment, yung family sentiment, makitid yan. Kasi mabuti lang sa pamilya. Pero kayo, nadyan kayo sa Senado. Dapat, hindi na kayo entitled sa pamilya nyo. Buong sangkatauhan ang dinadala nyo. Tapos sasabihin mo, bakit nyo binoto? Dahil kasi mabuti sa pamilya nyo. Mabuti, kakilala ko. Eh yan ang narrow sentiment, yan ang danger sa mga leader. Kaya dapat yan, wag na kayong mag-resign na kayo sa mga ganyan posisyon. Wala kayong maidudulot na kabutihan. Hindi kayo public servant. Wala kayong hindi nyo na-amplify yung nyo, pagtakbo ng pagiging leader nyo. Sila ay tuta nila. Nagsisilbi kayo sa mga ilang grupo ng mga siraulo, yung mga rapists, yung mga kriminal. Kaya sabi ko, hindi yan ang katanungan ng moralidad, tungkol sa moralidad. Yan isang katanungan kung paano kayo nabubuhay ng may matinong pag-iisip. Isipin mo, matinong pag-iisip, alam mo nang marami ng pinapatay, kriminal, tapos hindi pa kayo boboto para sa ipakulong niya mga hinayupak, yung mga salot sa ating lipunan. Mag-isip-isip naman kayo. Kawawa ang sangkata. Saka alam mo, Alam niyo, kababaihan kayo. Dapat siya maramdaman niyo kung ano naramdaman niyo. Ako, hindi ko dapat maramdaman yun dahil kasi nandito kami. Kayo dapat ang nakararamdam niyan dahil nandiyan kayo. Pero wala kayong ginagawa. Inutil kayo. Masama lang magsakit, masama lang makapagsalita ng gano'n dahil ako nasasaktan. Pero sa ginagawa niyo. lalong-lalo na ito si Robin. Salita ng salita. Nagmamakata, nagmamakabayan, nakala mo kung makabayan. Pero bulok ang pag-iisip. Bugok ang pag-iisip. Lumalabas tuloy ang katangaan niya. Biri mo, Na hindi niya alam pala na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. dahil inaron siya eh. Wala. Hindi niya raw si Tibuloy na ma-arresto dahil Pwede ba lang? pinahiram daw siya ng helicopter. lang, Kita mo yan? helicopter lang ang dahilan. Yung helicopter, para yung ikumpara gano'n, mo tapos nandiyan ka sa pwesto na yan. sa krimen na ginawa ng isang tao na hindi naman napatanayan, kanya lang iniimbitahan nga para sabi niya kung ano naman ang depensa niya, Magpaliwanag kung siya. ano paliwanag niya sa akusasyon sa kanya. So bakit ayaw niyong papuntahin? Dahil pinahiram kayo ng helicopter? Kalukuhan ng Sabi ko. Mga manang, Kung mag-isip-isip akala mo- naman kayo. Huwag niyo namang ganunin ang isang katauhan. Basta akala mo kung Isipin niyo naman, marami namang pinapatay yung mga yan. Pinahirapan. Binaboy kayo, minumura nga, pati presidente natin minumura, hindi naman siya inaano. oh, pero man, masabi ka ng isang tao Pati na pamilya niyo, pati patay na si Apo. at saka nang Binabanggit pa nung mga anak nung sabi niyo, kundi sa papa mo, hindi ang mapupunta. matindi pa, ang sa pagbintangan mo ang presidente at ang asawa na nasir si Six Orgy sa Malacanang at nagsisession na nagpapatsession Mga at sirao. nag-imbita ng Budo sa India, sa Afrika na gumagawa ng ritual na kung anong pinagsasabihin ni Kibul. Iyan, hindi ba nakikita mo na wala na sa katinuan yung dalawang tao na yun, yung dalawang matanda sa Davao? Ay, itong Department of Health natin, dapat hinuhuli ang mga yan at dinadala sa mental eh. Wala na sa katinuan si Kibuloy, pati Wala si na. Duterte eh. Alam mo kung bakit? Ang tagal yan. Pagsabi pa lang niya, paano kung masabi na wala sa katinuan si Kibuloy? Pagsabi pa lang niya, ako ang may-ari ng isang libutan at ako ang may-ari ng kaluluwa ninyo, walang makakapunta sa langit kung hindi ako pipirma. Yun itanda ng isang pagkasira na yun eh. Ano eh, yung tinatawag na schizophrenia na yun eh. Mental disease na yun. Sa schizophrenia. Dapat hinuhuli na yun, dinala na sa mental, pinapagamot. Ito naman si Duterte, ganun din na kung magsalita, kala mo, puro patay. Eh dapat, ano na yun eh,
sira ulo na yun. Wala na, katok na alam mo kung bakit? Dapat dinadala sa mental yun. Dahil sa ginawa nila, alam mo yung action, yung ginawa nila, ang panggigipit, pananakot. Di ba, marami silang pinagmumura, tinakot na, sinuppress talaga na. Kaya pati yung mga congressman, mga senador, di ba? Takot sila. Takot kay Duterte, di ba? Oo, takot kay Duterte dahil baka Oo, isa dahil silang kasi, mapatay. kasi, yung mga ganyan leader, yan ang takbo na gumagawa ng trick yan palagi. Matatalino yan kung paano i-shift yung situation. Pag hindi na nagpa-function, mag-shift na naman sa another level yung kung paano budulin ang mga tao, mga tao. Ngayon, dahil mayroong mga open ng minded, kamukha nito mga binubuksan natin kamalayan ng tao, kaya ginagawa natin itong pangbablog. Hindi para pagkakitaan, kundi para gisingin ang kamalayan ng sangkatauhan, kababayan natin. O ngayon ano nangyari? Dahil siya na ngayon ang ginigipit, di ba? Bumabalik na sa kanila. Ngayon, yung asal nila ngayon, nagde-degradation na yan. Lumiliit ang pag-iisip niya para nakukonvert sila yung asal na hindi na tao, hayop na yun. Papunta na sila sa daga ng mga tago na sila ng tago ngayon, nine-nervous na sila. Ibig sabihin yung psychology nila, human being siya, pero ang physical na human being, pero ang psychology niya, puro mga animal na tago na ng tago. Ngayon, gumagawa pa rin ang katarantaduhan kahit inaano na sila. Pero ang tanong dyan, bakit kailangan panghayaan ng mga mambabatas yan na patagalin pa ang pambababoy sa ating Pangulo, sa ating mga mambabatas, sa sangkatauhan? Hindi mo wala ng kakwenta-kwenta pinagsasabi. Dapat dyan, damputin na yan. Dalhin nyo na yan sa ihatid nyo na yan sa Oo, dalhin nyo na yan. Huwag nyo na pagtagalin kasi ang tao nagkakaroon pa ng link sa kahayupan, na-i-infect niya pa iba. Kita mo, na-infect niya yan, yung mga senador na yan. Na-infect niya yan Ni Kibuloy, tsaka ni pagka sinusuportahan mo yan, ang ibig sabihin, pag sinusuportahan mo yung kasamaan, yan din ang magiging asal mo. Kaya nga sinabi kung sino, sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Totoo yun. At saka, Mga kaibigan mo, pagka mga kaibigan mo sinusuportahan, ganyan ugali, yang ka rin. Kaya huwag yung yan. lalo na si Duterte at naging presidente yan, maraming naniniwala sa kanya. At ganun din si Kibuloy, na ang daming mangmang na naniniwala na ako ang pipirma sa kaluluwa niyo para makarating ng langit. Sabihin, maniniwala naman yung mangmang. Kung tutuusin, lahat tayo binigyan ng Diyos ng knowledge of good and evil. Alam natin na meron tayong discernment, meron tayong kakayanan na alamin ang tama at mali. Pero ang mga tao, dahil lang sa konting halaga, kung pinakain ka man o kaya binigyan ka man ng kung magsasalita na parang totoo yung pinagsabi na, walang kukontra. Wala nang kukontra. Dahil sa ginagamit nila. Nag-inject ng takot. Alam mo, kung gusto nyo makontrol kayo, ang tao, tanamin naman ng takot. Kamukha yung ginagawa niya nila Duterte at Kibuloy. Binagbigyan ng utang na loob. Yung religious exploitation ni Kibuloy, ganyan. Mag-i-inject ng takot yan. Pag lumabas kayo sa kingdom niya, mapupunta na kayo sa impyerno. Kaya yung mga tao ron, hindi lumalabas, yung mga inaalipin niya. Meron pang mas matindi. Hindi lang pupunta sa impyerno. Pag lumabas ko sa kingdom, tumawalag kayo rito, hahabulin kayo ng angel of death. Iyon. Yung mga riding in tandem. Yun ang angel of death ni Juan. Riding in tandem Meron yun. dalawa daw na kininto nga sa pangalan nito sa Senate hearing na testigo ni Risa Totoo yun. na lumabas daw membro dalawa pari-parehas ang sistemang pagkamatay. Binaril ng May pattern, no? binaril ng tigda dalawang tamang bala sa ulo. Iyon.
Yun daw ay ibinanta. ni Ganyan may pattern, Kibuloy. pati sa tokang may mga pattern. Pag umalis kayo rito, hahabulin kayo ng angel of death, sabi raw ng ganun. Kaya yan, mga kahayupan na yan. Dapat mga ganyan na kademonyo, kinukulong na yun eh. Kasi nga, ano yan, exploitation yan eh. Yan, yung mga Chinese communist, ganyan. Injikan kayo ng takot, papatayin kayo kapag ano. Kaya mga role ng mga mamayan natin, malaking bagay yan. Ginigising mo yung kamunan. Ginagawa ko hindi para sa akin, hindi para kay Kuya. Ang ginagawa namin to Para magising. sa ating Tulog. sangkatauhan. Oo. Bayan natin yan eh. Yung mga isip ng mga dapat magising. Hindi yung porky ibinuto ko, mabuti si ganito, mabuti yung ganun. Yung dilawan kayo. Walang sentiment dyan. Pag mali, mali. Tama, kahit na pula, Kahit na itim, pula itim, pag mali, mali. puti, o kaya verde, o kaya yellow, o kaya... Kaya nga sabi ko nga, minsan no, kay ano, yung mga opposition ni Marcos, kung ano pumupuna sa kanya, yan ang asset niya. Kasi marami, hindi mo masasabi sa administrasyon may naguhudas sa kanya. Pero yan ang nakakapansin, di ba? Kasi nangyari niya sa ama niya. Ang bukod doon, ang pumupuna sa gobyerno, gusto nilang itama ang mali na nangyayari, nakikita nila sa Oo, gobyerno. kaya pabor yun sa Pangulo natin. Kasi, kaya pinupuri naman natin ang Pangulo dahil alam niya. Nagdanyanas din yan eh. Kaya ngayon, kita mo, pinag-resign niya, ilan daan libong mga general yan. Ilan libong general, pinag-resign niya. Kasi involved, sangkot sa mga, ano, Drug. puro mga tauhan ni ano yan, bidutae. Totoo pa. The worst president in the The worst president yan. Magnanakaw na. Minisguide niya lahat, Pa, minisguide niya lahat, tinakot niya lahat tao pa. para manatili lang siya sa manatili lang siya sa ano. Pinagtatanggol pa ang kurap sa gobyerno. Anong klaseng presidente? Yung permanent, obvious na. So, Kaya ngayon, alam mo kuya, natutuwa ako yung pagkakabigay ni Kibuloy na ang magiging administrator na yan, si ano, Dutay. dito ay. Ito si Kolokoy Kibuloy to, si Pacquiao. Alam mo, maganda yun. Kasi di ba hinahandang siya ng FBI tsaka CIA. Ngayon, lahat ng wealth ng Nicky Buloy sa Amerika, kung saan man yan, naka-freeze na yan. Ngayon, ang sabi na kay Duterte na raw, siyempre, sa banlagayan ng mga ninakaw ni Duterte, sa mga pera ng droga, di ba nilalagay niya sa religious para walang ano, Walang audit. walang audit, di ba? O ngayon, ang nangyayari yan, ipatatawag ng Amerika yan. Ikaw pala ang bagong ano ngayon, ang administration. Anong connection mo diyan kay Kibuloy na yan? At saka, Ipatatawag siya ron ng Amerika. ito nga. Kaya magsasama sila ni Kibuloy sa Amerika. May imbestiga sila. Ngayon, diyan na ipipress yung wealth nila. Yung Pare-pareho sila, pati yung pinagnanakaw nila. akala nila tama ang ginawa ni Kibuloy at saka naisip ng gano'n. Hindi nila alam na yun ang nagkaroon tuloy ng duda. At nagsiwalat na yung mga pera na ninaw ni Duterte sa kaban ng bayan, hindi mo makita sa labas dahil doon na ibinuhos. Ay tignan mo lang yung pinapagawa nila ngayon. Ano yung ang tawag doon, kolisyon o anong tawag doon sa mas malaki pa raw sa ginawa ng Iglesia ni Cristo sa Bulacan na kuwan na yun, na arena na yun. O ayawan ko kung arena na powder ba yun o kaya Ngayon, ang matindi nito, kuya, alam mo, di ba? Ay, may maayaw raw kilalanan yung ICC, wala raw jurisdiction. Pero dito, di ka lulusot. Ipatatawag ka ng Amerika. Dahil si Kibuloy, wanted na yan. Ihahanapin ng link yan, sino? Saan mo na ipasa yung kayamanan mo? Ayun, may bago. Ang may-ari ng SMNI, si Digong pala. Kaya patatawag yan sa Amerika. Kukunin ng helicopter yan ng ano. at saka ang mangyayari dyan,
Anong nakakapag-administer si Digong ay matanda na. Bukod pa doon, Interpol ang aaresto dyan. bukod pa doon, wanted din sa ICC. Mm. Oh, malapit nang lumabas ang warrant of arrest. Eh pagka lumabas yan, baka mas mauna pang... Hindi pa, maliliit pa yun yung ICC na. Ang titira mo dyan, Amerika. Ang lalabas kasi dyan, before ma-extradite si... Interpol. Ma-extradite si ano... Si Hahanapin yun ni Kiki Buloy, tsaka sa kanya. si Kibuloy sa Imbestigahan sa ma-extradite si Kibuloy sa US. Ito last week of quarter of second quarter daw, sabi ni Trillanes, lalabas na ang warrant of arrest ng ICC kay Digong. Ngayon, ang ano doon is wala nang implementing arms ng arresting ng ICC, pero nakakunik sa Interpol. Ang Interpol ang Ako, hindi yun ang inaasahan ko dyan. Alam mo, inaasahan ko dyan, kuya? Si Buloy wanted na. Ngayon, itatan over yan kasi meron tayong treaty sa extradition ng Amerika at sa atin, di ba? Pwede kang itan over doon to Interpol, di ba? Hindi sa Interpol, idadaan yan sa Department of Foreign Affairs. Oo, sa Korea. Pero I-request ibig nila sabihin, sa- ang implementor yan, Interpol. Di ba? Sila nga aresto, Pwede yan daling ka ron. pagka na-approve kasi ang process kasi niyan sa naririnig ko sa mga eksperto sa mga kwan is i-request nga sa Department of Foreign O, Foreign Affairs, tapos sa DOJ. O, tapos Ngayon, ang i-korte nila yun, ang korte ng Pilipinas sa mga issue ng extradition. tapos sa PNP. Tapos yung PNP naman, may Manghuhuli. treaty yan sa Interpol. Oo. O, ipapasa sa Interpol para... Kaya yun Kaya ang- ganun din ang mangyayari. Pero yun ang alas nila, yun ang akala nila na alas nila dahil kaya nilang i-manipulate ang Ay, ano sa hindi. Pilipinas. Oo. Kaya hinahamon pa nga ni Ah. Kibuloy na bakit hindi sila mag-request ng extradition para yun. Yun ang inaano nila. Kaya ngayon ang inikutob ko dyan, hindi pa sa ICC mauna yan. Baka yan, kasi wanted na, idadaling siya ron, Amerika. Oo, si Kibuloy. Siyempre, ano pa rin yung involved yan. Samutinan over yung kayamanan mo. Kaya ipa-request uli yan si Medyo matatagal na mapunta si Kibuloy kasi wala pang request ng ano. Ang mauna pa dyan, Hindi, yung wanted na ICC. Tignan natin. Wanted na nga sa sa California court na. Nag-release na sila ng ano doon. Pero extradition is matagal. Matagal ang process ng extradition. Ngayon, isa pa, pag daw nakasuhan at may kaso sa Pilipinas ang isang tao, hindi na idadalhin doon habang may nililitis na kaso sa Pilipinas. Ay nag-file ng DOJ ng 2 kaso ng child abuse at saka human trafficking sa kanya sa ano. Pagka yun ay hindi natatapos pa, hindi pwede pa ma-request na madala sa US. Kaya matatagalan yun. Kaya yun ang ano ni Kibuloy, nagmamagaling pa rin. Dahil kung dito sa Pilipinas, kaya niya paglaruan ang batas. Kaya nilang... Ang kaso kasi ni Kibuloy, hindi sa ICC. Hindi nga sa ICC. Oo, sa Amerika. Oo, sa Amerika at saka criminal Ito naman, kay Digong nyo, sa ICC. sa ICC. Pero dahil nga sa hindi inaano ni Marcos ang ICC, hindi rin siya makikipag-cooperate, hindi. Ibig sabihin, inutil ang ICC sa bansa natin. Yun ang akala nila. Ngayon, ang mangyayari diyan, ang Amerika kukunin si Kibuloy, ibibigay ng country natin kasi may treaty nga, di ba? Masarap. Pag nandoon yan, iimbestigahan niya. Sige bro, Ipatatawag mo na. Order pa ako ng kape natin. Sige, patayin ko muna. Ha? Sige lang. Sige, Pwede dito ka muna. magsalita pa. Mamaya na si Kuya, dati ka. Tuloy-tuloy lang natin kung ano yung pag-usapan.